narito na ako ngayon. Florian, handa na akong panindigan ka. Sumama ka sa akin. Iwan mo na si Homer. Stanley, gusto mo magkaroon tayo ng maling relasyon? Ang gusto ko, wag na natin pahirapan ang mga damdamin natin. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga pangyayaring tila naiswasakin ang buhay ng isang tao. Paano nga ba ito dapat harapin? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Florian sa ating dulang sa kanyang panahon. Walang niya ka! Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Florian! Napakasama mo! Florian, patawarin mo ko. Nagawa ko lang ito sa labis na pagmamahal ko sa iyo. Ang sabihin mo, sakim ka! Baka sarili! Alam mo, hindi kita minahal. Bakit pinagsamantalahan mo ako? Sabi mo, may bibigay ka lang sa akin dito sa inyo. Nagtiwala ako sa iyo, pero pinainom mo ko ng inumin may pampatulog. Sinira mo yung tiwala ko sa iyo! Animal ka! Florian, Animal ka talaga! Handa ko naman panagutan ng ginawa ko sa iyo. Pakasalan kita, pangako. Magiging mabuting asawa ko sa iyo. Natin. Hindi na mahihirapan si Ate sa pagbabayad ng upa. Oo nga. Dahil dito na tayo titira, Pia. Ha? Ito nga, narito na tayo sa bahay ng Kuya Homer mo, ha? Ang alam ko po, ipinarenovate ni Kuya ito. Ganon. Para daw po maganda pagdating ni Ate Florian. Oo, tama. At ang kasal nila kanina, ha? Naku, ang grande, ha? Yung nga lang, hindi masaya ang ate mo. Natural lang naman po yun, di ba, Tay? Dahil hindi niya mahal si Kuya Homer. Ay, naku. Oo nga. Dahil pinagsamantalahan lang siya ng bayaw mo. At si Stanley na balak sana niyang sagutin. Iniwan naman siya matapos mabalitaan ang nangyari sa ate mo. Ay, sabi ni Kuya, pag-aaralin niya po ako sa kolehiyo. At ipapagamot din po kayo. Naniniwala naman akong gagawin niya yun, anak. Dahil mabait naman si Homer. Sana nga lang dumating ang panahon na matutuhan din siyang mahalin ang ate Florian mo. Handa ng almusal mo, Homer. Kumain ka na. Ay, salamat, mahal. O, ikaw, sabayan mo na ako. Tapos na kami ni Naitay kanina. Ganun ba? Oo nga pala. Aalis ako, ha? May titingnan kami pwesto ni Susie para sa bubuksan naming butik. Apa, ayos yan. Magagamit mong tinapos mong short course. Kikita ka pa. O sige, maiwan na kita, ha? Hinihintay niya na ako, eh. Ingat ka, ha? Sige. Alam kong hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako natutuwang mahalin, Florian. Pero nagpapasalamat pa rin ako dahil sinisikap mong maging mabuting kabiyak sa akin. Sana dumating din ang panahon na mapatawad at mahalin mo na rin ako.
Hindi pa ba tayo magsasara, Florian? Pagod ka na ba? Oo naman. Mas marami kasi customer natin today. Nakatulong yung suggestion ni Homer na samahan natin ng mga accessories ang tinda nating mga damit. Nadagdagan yung mga buyers natin. Ang husay talaga sa business ng asawa mo, no? At saka all-out support siya sa atin. Kaya walang malas ang business natin. Talagang susuportahan niya ang mga gusto ko. Mahal niya ako eh. At gusto niya mapalapit sa akin. Ilan taon na rin kayong kasal, Bes, no? Bait naman si Homer. Hindi mo pa rin ba siya natututong mahalin? Hanggang ngayon ba, may feelings ka pa rin sa duwag na si Stanley? Uy, bakit mo naman siya tinawag na duwag? Paano? Bigla siyang nawala. Matapos niya malamang napagsamantalahan ka ni Homer. So naisip ko, naduwag siya mapagtawanan ng mga tao. Kaya umurong siya sa panliligaw sa'yo. Siguro nga, tama ka, Susie. Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko eh. Hindi mo pa rin ba mahal si Homer? Sa kabila na magaganda niyang katangian? Hoy, Stanley! Susie! Ikaw nga! O, kumusta ka na? Eto, kasosyo na ako dito sa butik nito. Ang galing mo naman. Susie, dumating na ang hinintay natin malaking kliyente. Florian! Stanley? Siya ang talagang may-ari nitong butik, Stanley, si Florian. Masaya ako at pumayag kang magmerienda tayo dito sa restaurant, Florian. Customer ka namin. At may nadala ka pang iba pang buyer sa amin. At bukod doon, isa ka rin kaibigan. Kaya walang masama kung pagbigyan kita. Florian, I'm sorry. Huh? For what? Dahil bigla ako nawala noon. Aaminin ko, natakot ako sa sasabihin ng mga tao kung itutuloy ko ang panliligaw ko sa iyo. Kaya umalis ka? Oo. Hindi ko akalain na sa ginawa kong yun, lalo pala akong mahihirapan. Stanley? Florian, mahal pa rin kita hanggang ngayon. Kamay ko. Bitiwan mo. Alalahanin mo, may asawa na ako. Pero hindi mo siya mahal. Alam ko, akong mahal mo. Naramdaman ko yun noon. Naghihintay ka lang ng panahon na sasagutin mo ako. Oo, mahal nga kita. At handang sagutin noon. Pero nawala ka. Narito na ako ngayon. Florian, handa na akong panindigan ka. Sumama ka sa akin. Iwan mo na si Homer. Stanley! Gusto mo magkaroon tayo ng maling relasyon? Ang gusto ko, wag na natin pahirapan ang mga damdamin natin. I'm sorry, Stanley. Hindi ko magagawang maging masama sa isang taong naging napakabuti sa amin ng aking pamilya. Florian. Ito na ang huli nating pagkikita. Homer, mukhang malungkot ka. May problema ba? Wala po, Tatay Lino. Nagkagalit ba kayo ng aking anak? Kahit po dinaan ko siya sa dahas noon, hindi siya naging malupit sa akin. Lahat ng mga pangangailangan ko at ang obligasyon niya, inaasikaso niya. Alam mo, dahil kahit mahirap kami, pinalaki namin ng pumanaw kong asawa sina Florian na sinusunod ang mga aral ng Diyos. Kaya naman po kahit minsan, hindi kami nagkaroon ng pagtatalo ni Florian. Pero alam kong pangarap mo ang
mahalin ka na rin niya. Tatay Lino, pinakamamahal ko pong inyong anak. Homer, huwag kang mawawala ng pag-asa, ha? Naniniwala ako. Darating din ang panahon na mapapansin ng aking anak ang magaganda mong katangian. Maraming salamat po, Tatay Lino. Walang alaya. May tumatawag sa cellphone. Opo. Mas Susi, bakit kaya? Hello, Susi? Napatawag ka? Ano? Si Florian, dinala mo sa ospital? Bakit? Anong nangyari sa anak ko? Bakit siya dinala sa ospital? Dr. Rosario, please proceed to the emergency room. Pambira talaga si Susie, oh. Nabala ka pa. Hindi abala yun, mahal. Nahilo ka eh. At dahil akong asawa mo, kaya ipinaalam niyo sa akin na nangyari sa'yo. Pero hindi naman ito problema eh. Wala akong sakit. Bago pa ako nahilo, alam ko nang baka danasin ko ito. Alam mo? At hindi ka nag-alala? Bakit? Ano ba sakit mo? Sabi ko nga sa'yo, wala akong sakit. Bakit? Buntis ako. Ha? Magtatatlong buwan na. Kaya nga marami akong vitamins na iniinom eh. Buntis ka? Buntis ako. Magiging daddy na ako? Oo. Ha? Oh yes! After 5 years, magiging daddy na ako! Bakit kayo mo lang sinabi to sa akin, mahal? Bakit kayo lang? Hindi ka naman nagtatanong eh. Kumusta na sa butik? Okay lang. Malakas pa rin ang kita. Ay, naalagaan namin mabuti yun ni Pia. Kaya huwag ka magkalala. Ay, salamat naman. Susi, tingnan mo si Ate Florian. Ang taba! Bombong-bombo na. Ikaw ba naman ang magbuntis ng kambal na malakas kumain pag hindi ka ba naman tumaba ng gusto? What? Kambal? Ang dinadala mo, bes? Oo, Susi. Kaya nga kahit noon pa, ito lang ingat ko dito eh. Ang galing, ano? Dalawa agad yung magiging pamangkin ko. Alam na ba yan ni Kuya Homer? Ay, hindi pa. Hindi ko siya isinasama pag nagpapa-ultrasound ako eh, kaya huwag ka maingay ha. Ay, bakit ayaw mong malaman niya? Sorpresa ko yun sa kanya. Ay! Sinusurpresa mo na siya ngayon, ha? Oh, ibig bang sabihin yan? Mahal mo na siya? Mukhang napagod ka. Oo, mahal. Ang traffic kasi. Kaya lalong humabang biyahe ko. Natok na ako. Hindi ka pwede matulog ngayon. Bakit naman? Kanina pa sumasakit ang tiyan ko eh. Ha? Hinintay nga lang kitang dumating. Malamang manganganak ka na. Kaya nga, dalhin mo na ako sa ospital. Baka mapano pa tong kambal natin. Kambal? Kambal ang isisilang mo? Ang baby natin? Oo, Mer. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin Hindi yan, ka mahal? naman nagtatanong, ano ka ba? Kaya naisip ko, sorpresahin ka na lang. Sinorpresa mo ko? Florian, ibig bang sabihin nito? Mahal mo na ako, ha? Ari ko. At sumasakit na naman ang tiyan ko. Florian, yung tanong ko. Oo, mahal na kita noon pa. Talaga? Kaya nga binigyan na kita ng baby. Florian, pinaligaya mo ko ng Ay, labis. dali, tsaka mo na ako yakapin. Dali mo muna ako sa ospital. Walang matimtimang birhen sa matiyagang manalangin. Isang matandang kasabihang lagi namang natutupad sa kanyang panahon. Na nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz,
Rosana Villegas, Susan Robles, at Lionel Benjamin. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical scoring, Buboy Sanong. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa akin po, Mami, ayos lang. Kaya lang, magiging dalawa na ang bata dito kapag nagkataon. Ha? Anong ibig mo sabihin? Oo nga. Paano bang magiging dalawa, Eljan? Oh, ikaw naman, ate. Kunwari ka pa. Di ba, 2 months pregnant ka na? Ayaw mo pang sabihin kay Mami. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May tila palo ang nakaraan na masakit damhin, subalit ito'y may dalang aral sa atin. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Merced sa ating dunang sa kanyang panahon. Oh, Eljan, anong sasabihin mo sa akin? Mami, may overnight swimming kasi kami ng tropa sa Makalawa. Oh, Hingi sana ako sa'yo ng pera. Yan! Diyan ka magaling, Eljan, sa paglalakwatsa kasama ng tropa. Ang pag-aaral mo, hindi mo inaasikaso. Ikaw talaga, Ate Kyla. Tingmihingin ako kay Mami. Lagi kang nakakontra. Hindi naman ako humingi sa iyo, kahit may trabaho ka na. Kahit naman may trabaho na ako, hindi kita bibigyan ng pera. Dahil sa lakwatsa mo lang gagamitin. tama na yan. Hindi ko naman pinababayaan ang pag-aaral ko, Wala naman akong back subject. My God! Ipinagmalaki pa? Puro palako naman yung grades niya. Sabi ng tumigil na kayo! Si ate kasi, Mami, mahilig makialam. Pero siya, hindi ko naman pinakikialaman. Wala ka naman dapat pakialaman sa akin Dahil graduate na ako, no? At may trabaho na. Hindi tulad mo, asa pa rin kay Mami. Sobra ka na, Ano, bakit? Ano gagawin mo? Lalaban ka, ha? Ano Lalaban Ano ba? ka? Sabi ng tama na hindi pa kayo nakakaintindi. Sorry, Mami. Naawa lang kasi ako sa inyo, Pinahirapan kayo ng lalaking to. Ikaw naman, Eljan. Ayusin mo yung mga grades mo. Mag-aral ka mabuti. Yung mga sinasabi ko hindi para sa akin, kundi para sa iyo. Paano ka magkakaroon ng magandang trabaho? O puro palakol yung grades mo? Opo na, Mami. Pero please naman, bigyan niyo na ako ng pera para makasama ako sa lakad ng tropa ko. Huling sama ko nito sa kanila. Totoo ba yan? Opo. Hello, Mini. Ilang araw ko na kasi siyang tinatawagan pero ayaw mag-ring yung cellphone niya. Wala rin siyang sagot sa mga text ko. Nag-aalala kasi ako Hindi pa. Pwede mo pa ako samahan sa tinutuluyan niya? Sasabihin ko na lang sa'yo. Pag nakita na tayo, ha? O sige. Sige, oo. Hintayin kita bukas. Bye. Bakit? Anong problema mo? Boyfriend mo? Ha?
Eljan? Siya ba? Nakipag-break sa'yo? Chismoso ka. Pwede ba huwag kang makialam? Ayos ka rin, ano? Pag ako, pinakikialaman mo. Pero ikaw, ayaw mong mapapakialaman. Dapat, kung anong ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Galing ka kamo sa isang bahay ampunan, Yes, anak. ma, oo. Nagbigay ako ng tulong para doon sa mga batang nandoon. Hanggang ngayon hindi ka pa rin nagbabago. Ma, alam nyo, may isang cute na bata doon. Cute-cute niya talagang. Hindi anak ko. 2 years old na yon. At alam mo ba, basta na lang iniwan sa bahay ampunan nung hindi alam ng mga naroon. Ay, huwag mo sabihin, aampunin mo rin yun. Katulad din na Kayla at Eljan. Tama kayo, ma. Kinausap ko na nga yung mga namamahala sa bahay ampunan. Pero anak, tumatanda ka na rin, ha? 53 anyos ka na. Oh, Mabuti nga at si Eljan na lang ang pinag-aaral mo. ma, 53 pa lang ako. Malakas pa ako, no? Kaya pang magtaguyod ng 3 bata. Pwede pa yun. Naman mamaya niya na mahirapan ka na. Huwag kayo mag-alala. Kaya ko pa nga. Malakas naman ang kita ng business ko. At saka naniniwala ako. Mapapasaya rin ako ng batang aampunin ko. Alam na ba yan ni na Kayla at Eljan? Aba, dapat di nilang malaman ang gusto mong gawin. Parang importante itong pag-uusapan natin, ha? Yes, Eljan, importante. Sabagay, Mami. May sasabihin din po akong importante. Pero mauna na kayo. Okay. Mga anak, alam niyo naman kung gaano ko kayo kamahal, hindi ba? Yes, Mami. Kahit nangaampun niyo lang kami ni Eljan. Kaya naman po mahal na mahal namin kayo, Mami. Tsaka malalaki na kayo. Konting panahon na lang. Magkakaroon na rin kayo ng kanya-kanyang pamilya. At ako, maiiwan mag-isa. Mami, matagal pa ho ako mag-aasawa eh. Si ate siguro malapit na. Oh, hindi ka nakatitiyak dyan. Isa pa, hindi maiiwasan ang bagay na yon. At ayoko naman kayong pigilan sa inyong mga kaligayahan. Kaya naisip ko, muling mag-ampon ng bata. Ha? Hmm? Mag-aampun po uli kayo? Yes. 2 years old na siya. At tulad nyo, gusto ko rin siyang mabigyan ng magandang kinabukasan. Sa akin po, Mami, ayos lang yun. Kaya lang, magiging 2 na bata rito pag nagkataon. Ha? Anong ibig mo sabihin? Oo nga. Paano ba magiging 2, Eljan? Ikaw naman ate, kunwari ka pa. Di ba, 2 months pregnant ka? Ayaw mo pang sabihin kay Mami? Ano? Paano mo nalaman? Nung makalawa, pumasok ako sa kwarto mo. Hihiramin ko sana yung laptop mo eh. Pero nakita ko sa tukador mo ang isang sobre at nang buksan ko, nakita ko ang resulta ng pregnancy test mo. At sabi doon, 2 months kang buntis. Kayla, sino ang ama ng dinadala mo? Mami, I'm sorry. Bakit ka humingi ng sorry? Wala na siya. Tinakasan niya. Pananagutan niya. Ano ba naman yan, ate? Pagtatawanan ka at pag-uusapan ng maraming tao. At maging kami, ganun din. Kakahiya ka. Eljan! Patawarin niyo ako. Patawad. Tama si Eljan. Nakakahiya talaga ako. Inampan na nga kami ni Mami Merced.
Binigyan ko pa siya ng kahihiyan. Kung alam ko lang na walang kwenta pala si Daniel, hindi ko dapat ipinagkatiwala ang sarili ko sa kanya. Pero huli na ang lahat. Huli na. Disgrasyada na ako. Kayla. Anak, Mami Merced. tama na yan. Hindi yan makakabuti sa kalagayan mo. Ang laging umiiyak. Tama si Eljon. Nakakaya ako. Kasalanan ko. Dahil hindi ako naging maingat. Nagkamali ka man ngayon. Siguro, sa susunod, mag-iingat ka na. Sorry, Ma. Tama na. Tumahang ka na. At alagaan mo yung magiging apo ko. Itataguyod natin yan. Kasama ng batang aampunin ko. Nakakaya talagang ginawa ng ate ko, Checo. Nakakagalit. Tol, hindi problema yun eh. May paraan para makaligtas kayong lahat sa kahihiyan. Talaga? Paano, Tol? Tol, ganito ha. Makinig ka. Sasabihin ko. Kasi, ganito yun eh. Yung jowa ko, ganito rin ang ginawa. At walang sablay ito, Eljan. Anong sabi mo, Eljan? Ipalaglag ko ang ginadala ko? Narinig mo ba ang sarili mo? Ate, mahusay ang abortionist na pagdadalan sa'yo. Doon dinala ng tropa kong jowa niya. At naging maayos naman ang lahat. Kaya hindi ka dapat mag-alala. Alam mo bang malaking kasalanan sa Diyos ang iniisip mo? Di humingi ka na lang ng tawad. Ang mahalaga, makaligtas tayo sa kahihiyan. At bakit mo sinususula ng ganyan ang ate mo? Pinalaki ba kitang ganyan ang pananaw sa buhay? Mami, gusto ko lang naman pong... Selfish ka, Eljan. Mami, Tulad ka rin ng una ko naging boyfriend. Makasarili. Matapos akong buntisin nung 15 taon lang ako, iniwan ako. Nagbuntis kayo ng ganun kabata, Mami? Oo, Kyle. Salamat na lang. Tinulungan ako makabangon ng Lola Marina ninyo. pero nasaan po ang batang yan? Wala na. Pinalaglag ko siya. Ha? At ang masakit, mula noon hindi na ako nagkaanak. Kaya... I'm sorry, Marcel. Pero hindi ko na kaya. Anong ibig mo sabihin, Soylo? Ayoko na magkunwari pa. Hindi na kita mahal. Hindi totoo ang sinasabi mo. Totoo. Iba na ang mahal ko. At dinadala niya ngayon ang anak na hindi mo maibigay sa loob ng 7 taong pagsasama natin. Pakiusap, huwag mo kong iwan. Mahal na mahal kita. Huwag kang maging makasarili. Hindi mo maibigay ang kaligayahan kong anak. Hayaan mo kung hanapin yun sa iba. Yun ang nangyari sa buhay ko. Para akong pinalo ng aking nakaraan. Hanggang sa ampunin ko kayong dalawa. Mami? Ayokong ituro sa inyo ang pagkakamaling nagawa ko noon. Ano, Tol? Kailan natin dadalhin na ate Kayla mo dun sa sinasabi ko sa'yo? Hindi na, Checo. Ha? Hindi na natin siya dadalan.
Ayaw niya? Di sana pinaliwanagan mo. Nagbago na rin ang isip ko. Ano ba yan? Tama si Mami. Hindi namin dapat tularan ang pagkakamaling nagawa niya noon. Hindi baling harapin ang kahiyan kaysa maramdaman ang hampalos ng nakaraan. Mahal niya, pakasaya ng baby ni Kyla, Merced. Oo nga, Ma. Kanina pa rin yan. Para bang nararamdaman niyang first birthday niya ngayon? Kabilis talaga ng panahon, ano, ha? 1 taon na ang apo natin. At ang bata namang inampun mo, aray, nagka-4 na taon na. Oo nga po. Alam niyo ba, nagkaroon ng panibagong saya itong bahay namin. Dahil sa 2 bulinggit na yan. Isang bata na naman ang mabibigyan mo ng isang magandang kinabukasan. 2 po, Ma. Dahil handa ko ring itaguyod ang aking apo. Kyla, Yes, Mami. sino yung naghatid sa'yo dito kanina? Office mate ko po. Si Andrew. Naliligaw ba sa iyo, ate? Di. Pero nagpaparamdam. Alam ba niya ang tungkol kay Aaron? Yes po. Hindi ko po inilihim sa office na single mom po ako. Wow! Matatag na ang ate ko, ha? Dahil kay Mami at sa kanyang nakaraan, Eljan. Ako rin eh. Binago nung nakaraan ni Mami. Kaya kapag nagka-girlfriend ako, at halimbawang ubuntis ko, hindi ko siya tatalikuran. At lalong hindi ko ipalalaglag ang aming magiging anak. Oo, tama yan. At natutuwa ako, mga anak, dahil natuto kayo sa aking nakaraan. Kung lahat lamang ng tao ay susuriin ang kanilang nakaraan, magiging maganda ang kanilang kasalukuyan at magiging matamis ang kinabukasan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, at Jerry Mutia. Special Sound Effects, Bernie Bascal. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salong. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin de Gaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Ate Dina, paano na tayo ngayon? Sinira ng bagyong bahay natin. Pati na yung mga gamit natin na nandun. Sana tayo titira? Hindi ko rin alam, nanay. Gulang-gulo ang isip ko. Bakit ba nangyayari sa atin na ganito kami bigat ng mga problema? Una, iniwan tayo ni Ate Trina. Tapos na-dengue si Junior. Ngayon naman, sinira ng bagyo ang bahay natin. Handog ng DZRH ang tula. En su tiempo. In His time. Sa kanyang panahon. Hiram lang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit,
ay ginagantimpalaan sa kanyang panahon. sa kanyang panahon. Kapag may simula, may wakas. Maraming maaaring maganap. Mga bagay na hindi natin inaasahan. Ito ang hiwaga ng buhay. Sa bawat yugto, may masama at kabiguan, pangungulila at kalungkutan na tila walang katapusan. Panginoon, laan akong magdusa sa kasalanang nagawa. Nagsusumamo po ako sa inyo. Akayin niyo po sa tamang landas. Ang lahat ay magbabago. Mananaig ang matuwid. Mangingibabaw ang kaligayahan. At maghahari ang kapayapaan. Dahil walang pahirap, walang mayaman. Lahat ay pantay-pantay sa kanyang panahon. Ate Trina, saan ka pupunta? Bakit may dala kang mga damit? Ayoko na. Hindi ko na talaga kaya. Bahala ka na rito, Dina. Pati sa mga kapatid natin. Iiwan mo kami? Pero bakit, ate? Hindi ko na nga kaya ang hirap na dinaranas natin eh. Suko na ako. Kaya sasama na ako kay James sa mayaman kong manliligaw. Pero paano kami, ate? Hindi ka ba naaawa sa amin? Tina, lalong mahirap kung lahat tayo mamamatay sa hirap. Hayaan niyo na ako makaahon. At kapag nakaahon ako, pangako babalikan ko kayo. Ate Trina, diba sabi ni ng inay at itay, huwag tayong maghihiwalay na magkakapatid. Tama na. Kung sila nga hindi tayo nasamahan eh. Hindi tayo nasubaybayan. Kasi nga namatay sila sa isang aksidente. At ayoko mamatay ng maaga, Dina. Ate, gusto ko pang maranasan ang sarap ng buhay. Kaya aalis ako sa impyernong buhay natin ito. Kahapon ba siya umalis? Oo, Elmo. Hindi ko siya napigilan eh. Kahit paanong pakiusap ko sa kanya. Sama naman ang ate mo. Hindi na naawa sa inyong tatlo. Kaya nga nagagalit ako sa kanya eh. Makasarili siya. Paano kayo niyan? Sabi ko kay Aling Poleng, ako na lang ang papalit kay ate sa pagtitinda ng isda sa palengke para mabuhay kami ni Daday at Junior. Pumayag ba naman siya? Oo, Elmo. Mabuti naman kung ganun. O basta pag may kailangan kayo, text mo lang ako ha. Tutulungan ko kayo sa abot ng makakaya ko. Salamat, Elmo. Isang tunay na kaibigan. Ate Dina, mabuti naman dumating ka na. Gutom na ba kayo? Natagalan kasi bago naubos yung tinda namin isda ni Aling Poleng eh. Tapos, nagpatulong pa siya sa akin. Pero hindi bale, binigyan niya ako ng masarap na ulam natin, no? Si Junior kasi ate, dumudugo ang ilong. Ano? Diyos ko, hindi ba nawala ang lagnat niya? Hindi ate. Dali na natin si Junior sa ospital.
Kumusta na ang kapatid ng kaibigan mo, anak? Ligtas na po, Itay. Salamat naman. Ang problema na lang ngayon, ang bill nila sa hospital. Ha? At ang mga gamot na kailangang inumin pa ni Junior. Kahit naman po kasi nasa public hospital sila, may babayaran pa rin eh. Dahil nga sa pagkakadengge ni Junior. Kawawang Dina. Maagang naging ina at ama ng kanyang mga kapatid. Iyak nga po siya nag-iyak eh. Tumigil lang nang sabihin ng doktor na ligtas ng kapatid niya. May naisip ako. Ilalapit ko sila kay chairman. Tiyak, tutulong yon. Pati na si mayor at si congressman. Sige po, Itay. Tulungan niyo po kaibigan ko. Naaawa na po akong talaga sa kanila eh. Anak, sabihin mo kay Dina, ha? Huwag mawawala ng pag-asa. Lahat ka mo ng problema ay may kalutasan. Yun ang narinig namin sa lahat ng balita, Dina. Narinig din namin yun, Elmo eh. Kaya lang wala naman kami mapupuntahan. Ano ka ba? Narito na nga kami ni Itay eh. Dalang jeep namin. Sumama na kayo. Sige na, ate. Sumama na tayo kina Kuya Elmo. Natatakot ako sa malakas na bagyo eh. Baka lalo pa tayong manganib dito. Paano itong bahay natin? Pwede naman itong balikan pag wala na yung bagyo. Mas daday. Kaya sige na. Ayusin nyo ng lahat ng maaari nyong daling gamit. Wala namang problema eh. Dahil nariyan sa labas ang jeep namin. Ate Dina, paano na tayo ngayon? Sinira na ng bagyong bahay natin. Pati na yung mga gamit natin na nandun. Saan na tayo titira? Hindi ko rin alam, Daday. Gulong-gulo na ang isip ko. Bakit ba nangyayari sa atin ng ganito kabibigat na mga problema? Una, iniwan tayo ni Ate Trina. Tapos nadege si Junior. Ngayon naman sinira ng bagyong bahay natin. Magpasalamat pa rin kayo, Dina. Daday, dahil buhay pa kayong magkakapatid. At yun ay dahil sa tulong ninyo, Elmo. Salamat sa inyo. At napagkasunduan din namin na dumito na lang kayo. Total, kaming dalawa na lang dito nitong anak ko. Dahil nasa ibang lugar na rin at may pamilya na ang dalawa niyang kapatid. Dito na lang kayo para may matirahan kayo. Salamat po, Mang Elias. Ang bait-bait po ninyo talaga. Tatay Elias na rin ang itawag niyo kay Itay. Nahihiya na ako sa inyo, pero talagang wala na akong maaaring lapitan eh. Maraming salamat sa inyo, Elmo, Tatay Elias. Huwag mong alalahanin yon. Kaibigan kayo nitong anak ko, kaya tutulungan ko kayo. Ang problema ko po ngayon ay ang magiging trabaho ko. Kasi kahit po sinaaling Poleng na pinsala rin po ng bagyo. Kasi malapit din sila sa ilog eh. May nalaman ako. Magbibigay ng tulong si Mayor sa mga napinsala ng bagyo. Yon ay upang makapagsimula silang muli. Ayuda raw. Paano po kaya ako makakakuha nun, Tatay Elias? Elmo, nasa lubong ko sina Daday at Junior. Saan pupunta ang mga yan? Tay, magtitinda po sila ng kakanin. Sasamahan nila si Dina.
O, hindi ba't isda ang tinda niya? Sa umaga po yun. Naisip ni Dina na magtinda naman ng kakanin sa hapon para daw mas mapalago niya ang puhunang nakuha nila sa ayuda ni Mayor. Masipag talaga ang kaibigan mong yon. At sana, lahat ng nakakuha ng ayuda, ganon. Hindi sinasayang ang tulong sa kanila ng pamahalaan. Yung iba kasi, isinusugal at ipinang-iinom pa ng alak. Kaya nga po Pero ang kaibigan ko, iba talaga siya, Itay. Kaya naniniwala ako, malalagpasan din nila ang kahirapang nararanasan nila. Ba't gulaman na binibili mo, Pino? Salamat, Dina. Tiyak, gagana na naman akong kumain dahil narito ka. Ay naku, Pino. Manong kumain ka na nga lang at may aasikasuhin pa akong ibang bumibili. Kung sinasagot mo na ba ako, di hindi na kayo nahihirapan sa pagtatrabaho ng mga kapatid mo. Ako na ang bubuhay sa inyo. Ilang taon na nga wala ang ate ko at sa awa ng Diyos, nakatawid naman kami ng mga kapatid ko. May karinderya na nga kami dito sa harapan ni na Elmo, kaya hindi ko na kailangan pang kumuha ng bubuhay sa amin. Pero Dina, iba yung may katuwang ka. Makakatapos din ng pag-aaral ang mga kapatid ko sa pamamagitan ng sarili naming pagsisikap. Ano pong ibabalita niyo sa amin, Tatay Elias? Nakita ko ang ate Trina mo sa lugar ng panganay kong anak. Ano po? Totoo, Itay. Nakita niyo si Trina sa lugar ni na Kuya Nestor? Ano pong ginagawa niya doon? Doon po ba siya nakatira? Ayon sa mga napagtanungan ko, doon nga. Namamalimos siya sa lugar ngayon. Oh, namamalimos? Imposible! Sabi niya, mayaman ang lalaking sasamahan niya. Bakit siya mamamalimos? Nilapitan ko siya at nagpakilala ko. At napaiyak siya, Dina. Niloko lang pala siya ng sinamahan niya. Nasira ng gusto ang buhay ng kapatid mo dahil sa ginawa niya. Sa tingin ko, meron siyang sakit. Ganun po ba? No. Anong balak mo, Dina? Ito. Pupuntahan mo ba siya? Palimos po. Kahit pangkain lang po. Konting panggamot. Maawa na kayo. Ate? Tinawag mo ko. Ate. Hindi mo na ba ako natatandaan, ate? Ang teenager mong kapatid na iniwan mo na sa probinsya. Tina. Tina. Ate Trina. Bakit ka nagkaganyan? Sobrang payat mo. Nagkamali ako. Niloko lang ako ng sinamahan ko. Akala ko'y mayaman. Sinira niya ang buhay ko. Sana bumalik ka na lang sa atin. Nawala na ako ng lakas ng loob, Dina. Dahil sa malaking pagkakasala ko sa inyo. Sa halip na maging matatag ako, dahil ako ang ate niyo, ako pa itong unang sumuko at umiwan sa inyo. Iuuwi na kita, ate. At ipagagamot. Alam mo, tapos na ng pag-aaral ng dalawa natin, mga kapatid. Awa ng Diyos, napagtapos ko sila. At ako naman, kahit hindi nakapagkolehiyo, may 4 na pwesto na ng kainan sa mall. Pinalat ka, Dina. Dahil naging matatag ka at nagsikap.
Hindi tulad ko. Patawarin mo sana ako, kapatid ko. Tutulungan kitang makabangon, ate. At alam ko, magiging maayos din ang buhay mo. Ang taos na pagsisikap para sa isang pangarap ay tunay na pinagpapala ng dakilang lumikha. Huwag lamang mawawala ng pag-asa at ang lahat ay magaganap sa kanyang panahon. Sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Baka nakakalimutan mo, ang nanay ko ang pinakasala ni Papa. Magdiretsahan na nga tayo, Feli. Kaya pilit mong pinagbibili yung loting ito na inaangkin mo. Kasi yun yung paraan mo ng paghihiganti sa amin ni Diego, di ba? Gusto mong makita, kung wala na kaming matitirhan, magmumukha kaming miserable. At para lang mapatunayan mo sa sarili mo na ikaw pa rin ang nagwagi sa huli. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Paano nga ba makapamumuhay ng malaya mula sa sumbat ng kahapon? Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Roma sa ating dunang sa kanyang panahon. Kung samahan na kaya kitang umuwi sa Santa Catalina. Kasi nag-aalala ako na mag-isa ka lang magmamaneho. Isa pa baka gabihin ka sa daan. Delikato. Napakalayo pa naman ang bayo nyo. Madaling araw naman ako alis, kaya hindi ako gagabihin. At saka sa entrada pa lang ng Santa Catalina, marami nang nakakakilala sa pamilya namin. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Ilang araw ka ba ron? Ayoko rin magtagal doon, kaya kailangan magkausap kami ni Roma na masinsinan. Iyan ang isa pang ipinag-aalala ko Yung magiging paghaharap nyo ni Roma. Hanggang ngayon, hindi ko maintindihan kung bakit ang laki ng galit nyo sa isa't isa. Samantalang, iisang dugo naman ang nananalaytay sa inyong mga ugat. Kahit pa magkaiba ang inyong mga ina, iisa naman ang inyong ama. Kumalikot. Mayos ka nga. Baka makita tayo dito ni Inay. Tiyak na puro sa bunot na naman ang abutin ko. Kaya nga dito kita hinaltak sa dilim. Para hindi na tayo maapitang. Tsaka para magawa natin ang gusto natin. Sabik na sabik ako sa'yo. Likot-likot naman ang mga kamay. Saan kumakalat yan? Pwede ba? Maging gentle ka naman. Sasaktan na ako sa pagiging agresibo. Ano ka ba? Sayang ang dilim. Kung hindi natin sasamantalahin. Mabuti pa. Umayga tayo sa damuhan, ha?
Para mas matama natin ang init ng ating mga katawan. Dito. Pagbigyan mo na ako minute. Ngayon lang. Isang bes. Please. Kotse ni Feli yung dumating Anong ginagawa dito ng babaeng yan? At anong dahilan para magpunta siya rito? Anong malay ko sa inyo? Kayo magkapatid, kaya dapat kayo nagkakaalaman sa mga bagay-bagay. Malay ko ba ako nagkakausap kayong dalawa? Natinawagan mo siya, tapos pinapunta mo dito para magkita kayo. Huwag mo akong pagbintangan ng kung ano-ano, Roma. Una, hindi ko alam ang numero ng telepono ni Feli. Saka wala na ba akong isip para gawin yun? Ay, maraming paraan para magkausap ang mga tao ngayon, Diego. Lalo na yung mga dating magkarelasyon. Bahala na nga kayo magkapatid kung paano kayo mag-uusap. Tutal pareho namang makikitid ang mga utak nyo. No? Eh di magsalpukan kayo. Kung gusto nyo, magpatayan na kayo. Para matahimik na rin ang buhay ko. Ibebenta ko na ang lupa't bahay na ito, Roma. Sabi ko na nga ba, yan ang motibo mo ng pag-uwi dito sa Santa Catalina. Pero hindi ko nga ito maipagbibili hanggat nakatira pa kayo dito. O di, hanap po kami ng matitiran. Pero ikaw magbabayad ng upa dahil wala kaming pera. Wala kaming maayos na hanap buhay. Matagal ko na kayong sinabayhan tungkol dito. Bakit hindi nyo pa rin pinaghandaan? Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwalang kami ng nanay ko ang naunang nakatira sa bahay na ito. Pero nung mamatay si Papa, bigla na lang kayo ng nanay mo ang nagkaroon ng karapatan. Baka nakakalimutan mo, ha? Ang nanay ko ang pinakasalan ni Papa. Ay, magdiretsahan na nga tayo, Feli. Kaya pilit mong pinagbibili ang loting ito na inaangkin mo dahil yun ang paraan mo ng paghihiganti sa amin ni Diego, hindi ba? Gusto mong makita na pag wala na kaming matitirahan, magmumukha kaming miserable at para mapatunayan mo sa iyong sarili na ikaw pa rin ang nagwagi sa huli. Paano nga? Sabik na ako sa'yo eh. Ilang araw tayong hindi nagkita. Hindi ko nga kasi matakasan si inay nitong huli. Lagi nakabantay sa mga kilos ko. Kaya nga, pag nagkikita tayo, sulitin na natin ang mga oras. Pero ayoko rin mabuntis, no? Siyempre, nag-aaral pa ako. Kaya lang naman ako nakikipagkita sa'yo. Nai-stress ako sa kadadakdak ni inay sa akin araw-araw. Kaya nga, huwag na natin sayangin ang mga oras. Samantalayin na natin ang gabi. Halika na. Teka lang naman sandali. Magdahan-dahan ka naman. Nasasaktan ako din. Diego, saan ka galing? Madaling araw na. Ikaw pala, Feli. Gising ka pa pala. Ayan, lasing ka na naman. Alam mo, mula nang pinanganak si Minette, 20 taong ko na rin nilalasing ang sarili ko para lang makalimot. Bakit? Akala mo ba hindi rin ako nagdusa sa loob ng 20 taon sinasabi mo? Lumayo akong dala-dala ang mga hinanakit. Ano ba ang gusto mo? Lumuhod ako ngayon sa harapan mo? Para lang mapatawad ako? Ang tanong, mapagpatawad ka ba? Ba't hindi mo pa kasi aminin kaya ka bumalik dito sa Santa Catalina para lang paghigantihan kami ni Roma? Minette! Sino yun? Ginagawa niyo sa galing! Ang ina! Nakita tayo! Teka, Ang papalapit
na siya dito Nasaan sa ang mga atin. damit ko? Ang pantalon ko. Iabot mo nga. Iabot mo. Akin na. Kailangan makatat mo kagad ako bago makalapit dito ang nanay mo. Makinig ka talagang babae ka! Hindi mo na binigyan ng kahihiyan! Ay! Tama na po ako! Nasasaktan ako! Sige, o ano? Naguguluhan to! Bakit mo sinasaktan si Minette? Tita Tina, ipatulungan niyo ko! Yung babae na yan kasi nakita ko! Nakikipagtalik sa kung sinong lalaki doon sa damuhan! Sige na, Minette. Pumasok ka muna sa kwarto mo. Opo, Kami na ng nanay mo mag-uusap. Opo. O bakit? Ano pag-uusapan natin? Yung magulong buhay na nakikita mo sa aming mag-anak? O di ba dapat masaya ka? Dahil yun naman talaga ang gusto mong mapatunayan? Na oo, magkakasama nga kami sa isang bahay. Pero parang magkakaibang tao naman ang aming turingan. Hindi nagrerespetuhan, hindi nagkakaunawaan, walang pagmamahalan. Tama ka, Roma. Sa mga nakikita ko, parang nakaganti na nga ako sa inyo ni Diego sa ginawa niyong panluloko sa akin. Dahil kahit pala hindi ko kayo isumpa, pinagbabayaran niyo na ang kataksilan niyo. Kung tutuusin, dapat ka mga magpasalamat sa akin nung agawin ko sa si Diego dahil iniligtas kita sa isang miserabling buhay na maaaring maranasan mo sa kanya. Sa palagay mo ba? Anong mapapala mo sa isang lasinggero at walang disposisyong katulad niya? Sa isang tamad, walang direksyon ang buhay at walang ambisyon sa sarili, lalo na sa pamilya. At lahat ng yan, inako kong lahat bilang kabayaran sa pagiging sutil ko. Pero sana, naisip mo rin na sinagip ko ang kinabukasan mo. Ano? Yan dahil yung kotse, ha? Apo. Susundan natin si Feli sa Santa Catalina. Nag-aalala na kasi ako eh. Hindi ko siya makontak. Baka nga kasi mahirap ang signal doon. Magdadalawang linggo na kasi siya roon. Sige po, sir. Opo, sir. Alam kong kusang ibinibigay ang pagmamahal. Sana matutunan mo ng mahalin si Roma, Diego. Matagal ko na siya napag-aralang mahalin, Feli. May mga pagkakataon man na lumalabas pa rin ang mga diferensya namin sa isa't isa. Nakasanayan na namin ang mga yon sa pagdaraan ng mga taon. Tita, nag-iingat po kayo ni Tito Franco sa biyahe niyo pabalik ng Maynila. Salamat. At ikaw, ingatan mo rin ang sarili mo, ha? Mag-aral kang mabuti. Palimutan mo muna ang pakikipagnobyo. Makinig ka sa mga pangaral ng nanay mo. Dahil siya ang nakakaalam ng mga kabubuti para sa iyo. Opo, Tita. Pangako po. Maraming salamat sa desisyon mo na huwag nang ipagbili yung lote. Naging makitid lang ang pangunawa ko. Nagtanim kasi ako ng galit. Pero sa huli, mananaig pala ang pagmamahal ko sa iyo bilang isang kapatid. Mahal na mahal din kita, Feli. Di ko man yun nasasabi sa loob ng mahabang panahon. Pero nandito lang yun sa puso ko. At walang anumang makakabura doon. Roma, ganon din naman ako sa iyo. Paano? Naiinip na sa kotse si Franco. Aalis na kami, ha? Feli, kung alam mo lang. Kay tagal kong kinasabikan na makayakap sa'yo.
Mayakap ka ng ganitong kahigpit. Ngayon, malaya na ako sa sumbat ng nakaraan. Malayang malaya na. Sa gitna man ng mga pighating dinanas, pag-ibig ay di kumukupas. Hindi nagwawakas ang pagpapatawad, likha man ang masasakit na alaala ng lumipas sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Bobby Cruz at Phil Cruz. Special Sound Effects Bernie Bascal. Technical Supervision Bong Buyar at Eric Lucero. Musical Scoring Buboy Sanog. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Limpa, anak. Patawarin mo sana ako. Alam kong malaki ang pagkukulang ko sa inyo ng mama mo. Kaya ako naparito para humingi rin ng tawad sa kanya. Bakit pa? Nabuhay naman kami ng tahimik at masaya kahit wala kayo. Napaunlad nga niya ang buhay namin. Kaya hindi na namin kayo kailangan. Umalis na kayo! Handog ng DZRH ang dula. Ensu Tiempo. In His time. Sa kanyang panahon. Hiram lang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanyang kadakilaan. Sa kanyang panahon. Sa kanyang panahon. Kapag may simula, may wakas. Maraming maaaring maganap. Mga bagay na hindi natin inaasahan. Ito ang hiwaga ng buhay. Sa bawat yugto, may masama at kabiguan, pangulila at kalungkutan na tila walang katapusan. Panginoon, laan akong magdusa sa kasalanang nagawa. Nagsusumamo po ako sa inyo. Akayin niyo ko sa tamang landas. Patuloy, mangingibabaw ang kaligayahan at mag-ahari ang kapayapaan dahil walang mahirap, walang mayaman. Lahat ay pantay-pantay sa kanyang panahon. May trabaho na agad ang pamangkin ko, Eloisa? Oo, sabi Kuya Rafael. Nagulat ka, no? Kasi naman, nung makalawa lang siya nakagraduate, ayan pa nga ang medalya niya sa dingding niyo. Ang professor nila nagrekomenda kay Nimpa, Kuya. Sabi niya kasi ayaw niya nang magpahinga. Gusto niya nang mag-work. So, pinasok siya ng professor nila after graduation. Ang swerte mo talaga sa anak, Eloisa. Hindi ka binigo sa mga pangarap mo sa kanya. Dahil sa kabila ng lahat na nangyari sa buhay namin, Kuya, sinikap ko siyang magabayan at mapagtapos ng kanyang pag-aaral. At nakita niyang lahat ng yun. Kaya naman naging magandang halimbawa ka sa kanya. Ay, sana man lang naging tulad ni Nympha ang dalawang anak ko. Kaso, maaga silang nagsipag-asawa. Kaya hindi na nakatapos ng kolehiyo.
tayo. Kanina pa tayo dito sa park eh. Pero Nympha, gusto ko sana sa labas na tayo mag-dinner. Sa bahay na lang. Para makasabay natin si Mommy. Nympha, gusto ko magkaroon tayo ng privacy. What do you mean? Nakapamamasyal at nakapag-usap naman tayo ng malaya ah. Hindi yun ang gusto ko. Huh? Magpunta tayo sa isang lugar na tayo lang talaga. And we can do whatever we want. I understand. Pero Billy, ayoko ng gusto mo. Labag sa kagandahang asal yun. At sa kalooban ng Diyos. Because we're not yet married. Look, Nympha, hindi na tayo mga bata. We both have a stable job. Kaya okay lang kung may mangyari sa atin. But it's not okay with me, Billy. Ang gusto ko, ikasal akong malinis. Ang KJ mo naman. Don't you trust me? May tiwala. Pero ang gusto ko talaga, sundin kung ano ang tama. Ang itinuro sa akin ni Mommy. Alam mo, Nympha, nakakabagot na tong relasyon natin. Walang excitement. Kung ganyan ka lagi, maghahanap na lang ako ng ibang makapagpapasaya sa akin. What? Para yun lang? Nakipag-break na siya kagad? Oo, talagang pinakita lang niya na after lang siya sa sex. Kaya pala, ilang araw ka na niyang hindi sinusundo dito sa coffee? It's okay. He's not a lost. Hindi ka man lang ba nalulungkot? Medyo malungkot din naman. 1 year din naman kami eh. Pero mas nangingibabaw sa akin ang pagmamahal at pagpapahalaga sa sarili. At para sa akin, dapat lahat tayong mga babae ganon. Para kahit iwan tayo ng mga lalaking walang kwenta, hindi tayo iiyak-iyak na lang sa sulok. Dahil kayang-kaya nating bumangon. Bilib talaga ako sa prinsipyo mo, Besh. Kaya lang, paano na? Wala ka ng boyfriend. So what? Hindi naman ako pinanganak na may boyfriend ah. Kaya okay lang kahit wala. Basta, ang priority ko ngayon ay ang trabaho ko at ang pagpapasaya sa mami ko. Ang ganda naman ng ilog na ito, Tito Rafael. Ang linis. Sabi ko na magugustuhan mo eh. Sinigap namin mga taga rito sa probinsya natin na mapanatili talagang kalinisan nito. Teenager pa kami ng daddy mo, anak. Ganito na ito kaganda. Kaya nga madalas kaming mamasyal dito nung araw. May bad memories pala sa inyong place na to. Sana pala, hindi na lang tayo namasyal dito. Bakit naman? Hindi naman malungkot si Eloisa, hindi ba? Tama ang sinabi ng tito mo, anak. Matagal lang tapos ang sa amin ni Alfredo. At tanggap ko na yon ang maluwag sa loob ko. Naalala ko lang yon dahil narito tayo. At saka, hindi naman magbabagong lahat. Kaya hindi na dapat magsenti. Tama po kayo, Tito. Sinabi ko rin sa'yo, anak, ang lahat ng pagkakamali ko sa nakaraan. Pati na yung maaga kong pagdadalang tao sa'yo. Para wag mo akong pamarisan. At nang makapili ka ng lalaking mas makabubuti para sa'yo. Yes po, Mommy. Kaya naman po, hangang-hanga ako sa inyo at sinusunod ko ang lahat ng turo niyo sa akin. Kaya hindi ka talaga mapapahamak, pamangkin. Dahil kahit iniwan kayo ng daddy mo, may responsible at mapagmahal ka namang ina na patuloy na gumagabay sa'yo. Kilala ko itong coaching mate mo sa malapit sa akin ah. Hindi ako maaaring magkamali. Kotse ni Billy. Hi, Agnes. Pauwi ka na ba? Hi, Billy. Ikaw pala. Oo, bakit? Sakay na.
ihahatid na kita. Ha? Hindi ko naman kasama si Nymphe. Bihira nga kami magkasama nowadays dahil busy siya sa work niya. Okay lang, kahit hindi mo siya kasama. Naging kaibigan din naman kita noong kami pa. Kaya hindi naman siguro masama na makipagkwentuhan ako sa'yo. Halika na! Para hindi ka mahirapang umuwi. Okay, sige na nga. Pagod na rin talaga ako eh. At gusto ko na talagang umuwi. Ito ang buhay ng nag-iisa. Pwedeng uminom kahit anong oras. Pwedeng mambabae anytime. Pero aminin ko, malungkot. Kumusta na kaya sila? Maraming taon ko na silang hindi nakikita. Kasalanan ko naman talaga eh. Hindi ko pinahalagahan ang aking isang bayan na naig sa akin ang masamang pita ng laman. Gusto ko sana silang talawin. Harapin kaya nila ako? Yes, Besh! Last night lang. Ang bilis nga eh. Ilang beses niya akong naihatid sa bahay eh. Nanligo na agad. And what did you say? Don't worry about me, Agnes. Okay lang, kahit maging kayo pa. Nakalimutan ko na siya. Besh, binasted ko kagad siya, no? Mahalaga yata sa akin ang friendship natin. Isa pa, ayoko nga sa lalaking sex lang ang gusto sa girlfriend. Pinahahalagahan ko rin ang dangal ko, no? Ganyan dapat lahat ng babae. Mataas ang pagpapahalaga sa sarili. Hindi puro puso. Mas dapat na sundin ang isip. Bakit ba ganyan ka katatag, Besh? Dahil sa ginawa sa amin ni Daddy. Ilang beses niyang sinaktan ang damdamin ni Mommy. Then finally, iniwan din niya kami. Hindi sinuportahan dahil sa ibang babae. I know how it hurts kay Mommy. Pero hindi siya nagpatalo sa lungkot at sakit na naramdaman niya at that time. Lalo siyang nagsikap. Araw-gabi, nagtrabaho para mapaunlad ang buhay namin. At nagtagumpay si Tita Eloisa. Yeah, that's why she's my idol. Siya ang naging gabay ko. Kaya kahit nawasak ang family namin, naging maganda pa rin. Lalo na yung kinabukasan ko. Kaya ako, hindi ako magmamahal ng lalaking Nympha, anak. Kayo? Paano niyo nalaman kung tirahan namin? Pinagtanong ko kayo. Hinanap. Dalagang-dalaga ka na, anak. Bakit? Inisip niyo bang hindi ako magdadalaga sa loob ng 11 years na pag-iwan niyo sa amin? Nympha, anak. Patawarin mo sana ako. Alam kong malaki ang pagkukulang ko sa inyo ng mama mo. Kaya ako naparito para humingi ng tawad sa kanya. Bakit pa? Nabuhay naman kami ng tahimik at masaya kahit wala kayo.
Napaunlad nga niya ang buhay namin. Kaya hindi na namin kayo kailangan. Umalis na kayo. Maupo ka, Nimpa. Bakit po parang galit kayo, Mami? Dahil hindi ko nagustuhan ang ginawa mo sa iyong daddy. Mabuti na lang pala't inabutan ko siya sa daan. So, nagkausap pala kayo ng lalaking yon. Nympha, huwag mong tawagin ng ganun ang daddy mo. Hindi kita pinalaking walang galang? Ma, hindi niyo naman ako masisisi kung ganito man ako. Sinaktan niya kayo. Tayo. Pinabayaan niya para lang makapagpasarap siya. Sinira niya ang pamilya natin. Anak, tapos na yun. Nagabayan naman kita kahit wala siya. Yun ang ama. Kaya wag niyo na siyang pabalikin pa sa buhay natin. Anak, ang gusto ko lang naman, hayaan mo siyang gampanan ng pagiging ama niya sa'yo. Bakit ba? Nandiyan naman po kayo. Mommy, kayo lang enough na po for me. Paano kung mawala ako, anak? Hindi mo ba naisip yun? Kailangan mo pa rin ng isang ama, Nympha. Anak, bigyan mo sana ng pagkakataon sa puso mo ang pagpapatawad upang maging magaan ang loob mo. Katulad ng ginawa ko. Magkaibigan na kami ngayon ni Alfredo. Nagpapasalamat ako at hinarap mo na ako, anak. Dahil po kay Mommy. Siya po ang nagpalambot ng puso ko. Ang naging idolo ko mula nang iwan niyo kami. Nagsikap po siya at ginabayan ako. Kaya hindi nasira ang kinabukasan ko. Kaya naman humahanga ako sa mami mo. At abot-abot ang paghingi ko ng tawad sa kanya. At nagpapasalamat ako dahil pinatawad na niya ako. Magkaibigan na kami ngayon. At sana, anak, mapatawad mo na rin ako. Bigyan mo ko ng pagkakataon na magampanan ang pagiging ama ko sa iyo. Opo, Daddy. Pinatatawad ko na po kayo. Nympha. Handa na akong tanggapin kayong muli bilang ama ko. Makasama sa pagharap sa buhay. Totoong mahirap kung mawawasak ang isang sambahayan. Maaaring masira ang kinabukasan ng anak, maaari siyang mapahamak. Subalit kung may isang magulang na mananatili niyang gabay, may iwasan ang kapahamakan sa tulong ng Diyos sa kanyang panahon. Sa kanyang panahon.